Hello, magandang araw ng linggo mga kaibigan ko, mga kamanggagawa ko at mga suki natin sa panonood at pagsubaybay sa video channel ni YouTube channel ni Brad Rilo. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating paksa sa ika-5 benepisyo ng pagiging mananampalatayang Kristiyano. Ang ating paksa ngayon sa ika-5 benepisyo ay yung tinatawag na pagiging tagalangit or mamamayang makalangit. Meron po tayo nun, bawat mananampalatayang Kristiyano, may pangako po ang Panginoon sa banal na kasulatan. Bago doon, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin, mga kaibigan ko at kamag-anakan ko, mga kababayan ko. Mapagpalang Diyos, salamat po muli sa hapong ito na muli po naming mapagbubulayan ang inyong mga salita. Salamat po sa gabay, sa patnubay, pangunguna ng Santong Espiritu mong gabay namin, Panginoon. Sabay po nito, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat kami na bumanggit ng iyong mga salita at ganun din po na magtamo kami ng mga pagpapalang espiritual, maging sila na aking mga kaibigan, kamag-anak na makikinig at na nanonood ng videong ito. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang bawat isa sa amin. At sa iyo lamang ang pinakamataas naming parangal, papuri sa mga kaalaman or dagdag kaalaman na aming pong matututuhan sa aralin ito. Sa iyo ang lahat ng aming pasasalamat at dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hello po, patuloy tayong mag-aaral mula nga po sa aklat ng Pilipos, yung pinakapangunahing talata natin na pinagbabatayan sa ating aralin, mga kaibigan ko. Pilipos 3:20. Sabi po rito, babasahin ko na po. Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Bago natin ito, sapagkat kakaunti naman din ang talata patungkol sa pagiging tagalangit ng mga mananampalataya, pero ito po ay patunay na mayroon. Ang nais kong bigyan pansin yung salitang langit. Ayon sa isang pastor, doktor at mga writer, mga theologians, si D.L. Moody, paborito raw pong sermon ang heaven or ang langit. Ito ang kanyang pinaka-paboritong sermon na sinasabi niya na ngayon daw, kumbaga, we are nearer heaven tonight, sabi niya, than we have ever been before in our lives. Kaya pagka bawat gabi na lumilipas, mas malapit tayo, papalapit tayo ng papalapit sa langit na tinatawag. Kung paanong papalayo tayo ng papalayo sa ating pinanggalingan. Habang tayo ay tumatanda, mas lalo tayong lumalapit naman sa langit. Kung tayo po ay tatama doon sa ayon sa kalooban ng Panginoon na kanyang proseso. Ang pinagmulan po ng langit, kapag ating pong binaybay ang kasulatan, ito po ay nilikha ng ating Panginoon, mga minamahal. Sa Genesis 1:1, di ba? Ang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya ito po ay nilikha ng Diyos na kanyang tirahan. At sabi nga po ng banal na kasulatan, ang langit ay walang hanggan. Dito po mananahan ang Diyos. Dito rin po kasama niya ang mga anghel sa langit at maging ang ating Panginoong Hesus na kanyang anak. Sila pong mag-ama nandun na sa langit na ginawa niya. Ayon sa kay Dr. Alban Douglas, isang
author ng mga aklat at isang Bible teacher din na kanyang aklat na 100 Bible Lessons. Mayroon din siyang paksa patungkol sa langit na ito ay inihanda ng Panginoon ayon sa kanya. Inihanda ito ng Panginoon para sa mga tao na kanyang pinaghandaan. Mababasa natin ito sa aklat ng Juan 14 at 2. Sabi rito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yan. Ito po ay galing sa quote ni Dr. Alban Douglas sa kanyang 100 Bible Lessons book na kanyang sinulat. At yun niya po ay tahanan na nilikha ng Diyos para sa kanyang mga hinirang at pinaghandaan. At yun niya po na ito ay tirahan talaga ng ating Panginoong Diyos at sinasabi rin ito ng kasulatan na supporting verse. Kung maalala natin yung panalangin ng ating Panginoong Hesus na itinuro sa kanyang mga alagad, ganito kayong manalangin. Ama naming nasa langit ka o sumasalangit ka na nasa langit. Yun po, doon nakatira ang ating Diyos. Sa Mateo 6 po yun, talatang 9, na itinuro niya mga panalangin sa mga alagad niya na Ama namin na nasa langit ka. Yun po ay tirahan ng ating Panginoong Diyos, yung langit. Dito natin makikilala ang mga salitang may kinalaman sa langit. At mayroon pa itong supporting verse sa aklat pa rin ng medyo malayo, Isaias. Sa Lumang Tipan, doon sa Isaias 66:1. Kung ating titingnan ang Isaias 66:1, basahin natin kung ano sinasabi. Mga kaibigan ko, mga kamanggagawa ko, sabi sa Isaiah 66:1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Maliwanag po dito na ang langit ay kanyang luklukan, ang trono niya nasa langit at ang kanyang tungtungan ng kanyang mga paa ay ang lupa. Ganun po kalaki ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong kapatid, kaibigan, mga kamag-anakan ko sa ating mga taga-subaybay. Ganun po kalaki ang ating Diyos. Hindi po kagaya na ating iniisip ang ating Panginoong Diyos na iniisip ng maraming tao ay kasinlaki lang siya ng posporo na pwede pong ipamulsa at kasinlaki lang siya ng isang pie na isinasabit sa mga dingding. Pasintabi po, ganun po kasi ang maling pagkaunawa natin sa ating Panginoong Diyos, na ang ating Diyos akala natin ay kasinlaki lang din ng tao. Hindi po. Ang ating Panginoong Diyos po ay sabi rito, ang kanyang laki ay hindi kayang sukatin. Pero sinabi niya na ang kanyang luklukan or trono ay nasa langit at ang kanyang tuntungan ay ang lupa. Ganun siya kalaking Diyos, mga minamahal ko na sumusubaybay sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sapagkat ang Biblia ang nagpapatunay sa Isaias Kabanata 66 at talatang 1. At ito'y muling inulit dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 7, talatang 49. Ipinaliwanag po muli ito ng banal na kasulatan sa katauhan ng kanyang lingkod na si Dr. Lucas. Sabi po sa 7:49 ng mga gawa, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking
pahingahan. Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Ayun po, ano po, kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Kasi mali nga po ang pagkaalam natin sa ating Diyos, na akala ng maraming tao ay ang ating Panginoong Diyos ay ganoon lamang siya kaliit. Hindi alam ng tao ang ating Panginoon ay napakalaking Diyos. Walang kasinlaki. Kaya sabi po ng mga panalangin natin kapag may sakit, Panginoon, ang sakit na ito ay napakaliit lamang kumpara sa laki mo, sa iyong kapangyarihan, kumpara sa pangalan mo, napakalaki at napakamakapangyarihan. Niya po, kaya po, maasahan natin ating Panginoon at talagang napakalaki ng ating Diyos, napakamakapangyarihan. Sabi nga, dinadangkal lang niya ang kalangitan. Yun po ang ating makikita sa may kinalaman sa langit, na ito ay kanyang trono o luklukan. Ito ay may paliwanag din dito na kahalintulad, or ito na mismo yung kaharian ng ating Diyos at kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay supporting verse sa Efeso. Pinakita rito sa 5:5 ng Efeso ang ganito. Okay. 5:5 ng Efeso, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, okay po, mahalay o masakim na isang papagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ayan po, pinagsama na po ang mag-ama, kaharian ng Kristo at ng Diyos. Yung pong mga nabanggit ay wala daw pong mamanahin sa kaharian. Yung pong tinutukoy na kaharian ng ating Panginoon, ito po ay pinapalagay ng marami na ito yung pinakalangit na tinatawag. Kasi po itong langit na itong ating kasalukuyan ay mawawala ito at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ano po? At dito ay mayroon tayong patunay na ito ang tirahan ng ating Panginoon, Ama naming na nasa langit. At pati mga anghel, nandun din po ito. At pati ating mga anghel, bawat tao po may sinasabing anghel na nakasubaybay. At mayroon pong talata rito sa Mateo 18, talatang 10. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng 18:10 ng Mateo. Okay. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Ito yung mga sanggol, mga bata, mga musmos. Excuse me. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Ito po kasi yung panahon na ang ating Panginoon ay pinalapit ang maliliit na bata at kanyang binasbasan. At sabi nga, magsitulad din tayo sa mga bata na pati ating ugali at pag sa bata. At ipinakita na po dito na ang mga anghel ng mga batang ito ay nasa langit. Patunay din po na tayo ay mayroong mga anghel na nasa harapan ng ating Amang Banal sa langit. Okay. At makikita rin po natin dito sa 2 Korinto 12 na ito ay binanggit din San Pablo. 12:2. Pansinin po natin mabuti, mga minamahal kong kaibigan, sa talatang 2 ng Kabanata 12 ng 2 Korinto, pansinin natin kung ano ibig pakahulugan ni San Pablo. Sabi niya rito, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo.
na mayroong ng labing, 14 na taon maging sa katawan. Ewan ko, o maging sa labas ng katawan. Ewan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ayan, mayroon pong tinatawag si San Pablo na ikatlong langit. Ipinaliwanag po ito ng aklat ni Dr. Alban Douglas na 100 Bible Lessons na ang unang langit ay yung ating tinatawag na himpapawid na nililiparan ng mga ibon. Ito yung unang langit. At yung pangalawa, kung saan ay doon naman lumilipad, tumutungo yung mga spacecraft na tinatawag at halos napupuntahan yung mga planeta. Ayan, ganun po ang pangalawang langit. At yung pangatlo po ay ito na yung tirahan ng ating Panginoon na binanggit dito ni San Pablo na inagaw ang isang lalaking kilala niya sa katawan hanggang sa ikatlong langit, na ito yung tinatawag na pinapalagay na langit na luklukan ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal ko na taga-subaybay, may mga taong naandun na sa langit marahil, sapagkat ang Biblia po ay nagpapatunay na sila Moises at si Enoch ay inagaw ng Panginoong Diyos, si Elias at inagaw at kinuha na. Hindi si Enoch inagaw ng Diyos, hindi na siya nakita, buhay, parang si Elias ganun din. Pero nagpakita sila, si Moises at si Elias, sa aklat ng Mateo 17, talatang 3, sabi po rito na, at narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Nakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus, si Moises at si Elias. Alam natin ng kasaysayan ni Elias na siya inagaw din kagaya ni Enoch sa Genesis chapter 5 pa lang nandun yun. Kay Enoch na siya ay lumakad, nakasama ng Diyos at hindi na siya nasumpungan sapagkat siya ay kinuha ng Panginoong Diyos. At ito po ay napatunayan ng Biblia na ipinakita na ang Moises na namatay din at si Elias din ay nakipagkita sa ating Panginoong Hesus nang ang Panginoong Hesus natin ay nagkatawang tao. Okay? At dito sa Juan 14:2 hanggang 4, atin lang pong gugunitain yung talata na ito na nais nating alalahanin na napakaganda ng sinasabi. Intindihin po natin sa Juan 14:2 hanggang 4, mga minamahal. Sabi po rito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. 4, at kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Okay. At tinuro nga po niya sa 6 na siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Po, walang iba, siya lamang patungo sa Ama. Kaya po ito ay naging pinanghahawakan ng ating mga kasamahan, ng iyong lingkod, ng inyong lingkod na Brothers Rilo, na pinanghahawakan natin na ang sinumang sumampalataya sa daan na ito na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, binibigyan po ng karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. Kaya po napanghahawakan natin ang mga talatang ito sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama maliban sa Kanya o sa Kanya dadaan. At ito ang pinanghahawakan natin, kaya po
nagkaroon tayo ng mga pag-aaral na ganito na ang mananampalatayang Kristiyano ay mayroong 7. Ito'y marami pa pong iba pero 7 lang po ang ating kinuha na mga mahalagang bagay na benepisyo ng isang mananampalatayang Kristiyano. Tayo po ay nasa panlima ngayon, ang pagkamamamayan sa langit ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Yun nga po, dahil sa anak na tayo ng Diyos, tapos yung pangalan natin ay nakatala na po sa aklat ng buhay sa langit. Ito po ang pinangahawakan natin. Kaya po tayo mayroon pag-aaral na ganito. Darating po ang panahon na ang aklat na ito ay na aklat ng buhay na binanggit sa Lucas. Muli nating babasahin ang Lucas 10, talatang 10 ay 20. Sabi po rito sa 20, actually galing pa po ito sa 17 para maintindihan natin. Okay, nagsipalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga diablo or demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. 18, sabi rito, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. 19, narito binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. 20, gayunmay huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. So, yun po, ano po ang patunay na ang mga alagad ay nakasulat ang pangalan sa langit. Bali, pahapyaw po ito sa lahat ng magiging anak ng Diyos. Nagre-register din po ang Panginoon gaya ng ating munisipyo na po isinusulat ang kanyang mga anak sa aklat ng buhay sa langit. At yun nga po na darating ang panahon, ito ay bubuksan, sabi sa pahayag, yung pong huling aklat ng Biblia, Kabanata 20, sabi po rito, nakita ko ang talatang 11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas, na wala na po yung dating lupa at langit. At walang masumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Pagdating po ng 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So, mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga na masulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At hindi po natin ito kayang gawin, ngunit ang Panginoon kaya po. At ang pinakasusi ay ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang siya ay ating Panginoon, tagapagligtas. Mapasama tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, maging isang bagong nilalang at mapabilang sa tinatawag na binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, at tinatakan tayo ng banal na Espiritu, at tayo ay isinulat nga ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At tayo naging taga-langit, mamamayan ng langit. Doon sa bagong langit na yaon ay ilalagay ang kanyang mga anak. Bagong langit, bagong lupa. Ngayon po ang magkakaroon tayo ng karapatan doon. Kasi ang dating langit
dating lupa, ito ay mawawala, sabi nga ng kasulatan. At walang lugar na pagkalagyan. Ito ay inalis na ng Panginoon. Siya ay gumawa uli ng bagong langit at bagong lupa. At ito po ay aralin na parang sa iba ay malalim. At ganun pa man, malalim naman talaga sapagkat ito ay mga pasilip ng ating Panginoon. Mahalaga lang po na maniwala tayo na mayroong langit at bagong langit, bagong lupa. At mayroong tayong pagkamamamayan na taga-langit. Para bagong naging tatlo, kagaya namin mga senior citizen, mayroon tayong Filipino citizenship na tinatawag at mayroon pa tayong senior citizenship at mayroong heavenly citizenship. Kaya po naging tatlo ang pagkamamamayan ng mga senior citizen na mananampalataya Kristiyano. Kaya po salamat sa aralin na kaloob ng ating Panginoon sa mga pabigay pag-asa para po malaman natin na mayroong mga benepisyo ang mananampalatayang Kristiyano. Ang susunod po nating pag-aaralan, ito yung buhay na walang hanggan. Bilang mananampalatayang Kristiyano, ang ating pang-anim na benepisyo ay meron tayong buhay na walang hanggan. At doon po natin gugugulin ang buhay na walang hanggan sa bagong langit, bagong lupa na inihanda ng ating Panginoon. Yun po ang pagkamamamayan natin ay sabi nga mula doon sa Pilipos, mula doon sa langit, nihintay natin ang Panginoon na ating tagapagligtas. At yun po ay mahabang mga paksain nito. Ang kinuha lang po natin yung mayroon tayong pagkamamamayan doon sa Pilipos. Muli nating babasahin po ang Pilipos, Kabanata 3, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa Diyos po ang papuri, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating pang-limang benepisyo ng mananampalatayang Kristiyano. Ang susunod po ay ang pang-anim ay ang mayroong tayong buhay na walang hanggan. Okay, binabati ko na rin po ang ating kaibigan na Brother Bricio Romano na hindi man kami nagkita sa ngayon pagkat hindi pa po ako allowed na maglalabas ng ganong katatagal at makihalos marami dahil sa ating sitwasyon na tayo ay vulnerable po sa virus. Masyado tayong prone sa edad natin ngayon. Sa kapurihan po ng Panginoon ay 65 na po ako sa this coming Pebrero. Kaya po ako na rin po ang umiiwas. Pasensya na po sa ating kapatid na Bricio Romano at maging sa kanyang sinasabi na ating makakaharap sana si Pastor Tony, miyembro ni Pastor Efren Perez ng palagay ko bandang ito, pinagbarilan yung church nila. At sa ngayon po ay dito lang po muna ako sa bahay, nagla-live, kaya kumusta rin po sa inyo dyan. At pansamantala patuloy nga po tayo nasa online ang ating service ng Pagala Christian Church at ng mga kapatid natin sa iba't ibang dako. Ang iba naman nag-live na face-to-face, mga 50% sa maluluwang na churches. Okay, hindi pa po allowed ng government natin ang mga pagtitipon kahit ngayong Pasko, lalo na yung mga tinatawag na mga Christmas gatherings, mga may kantahan. Nanonood po ako lagi ng balita sa 24 oras, kaya po alam ko yung protocol ng ating pamahalaan. Pabor naman po sa ating lahat ito. Kaya ganun pa man, salamat po sa inyong imbitasyon na gusto niyo akong makaharap at ikinagagala ko po na darating din ang panahon, magkakakwentuhan din po tayo patungkol sa ating Panginoon.
Binabati kong muli ang ating mga kapatid sa Kamismoshite Christian Fellowship, ang ating mga kapatid sa Brethren, Pastor Amboy, Kuya Ponsing, Gonzales, Amboy de Guzman, maging ang ating mga kapatid na Pastor Rodel Bagas, ang ating Pastor Dr. Perlo Ocdol na siyang senior pastor ng Covenant International Disciples Christian Ministries. Salamat po sa Panginoon na mapabilang sa inyong estudyante. Gayon din po ang ating mga kapatid sa Unshackled Team, pangunguna ng ating kapatid na Pastor Ray Bergonia, Sister Naida, Brother Darwin, Martin, Brother Joey Asuncion, Brother Ray Bacudo, and Sister Mayan, at Brother Junji Santos, at ngayon din po si Brother Jonathan Santos, Pastor Jun, at Sister Marie Chris, Sister Shally, Sister Desiree, Sister G Kabingaw, at ngayon din po Sister Daisy Magbago Kanyete, at Magbago, at ngayon din po si Sister Trixie Nyata ang Kanyete. Praise the Lord, at patuloy na kayo ay pagpalain ating Panginoon, buong team ng Unshackled Sister Vic, at gayon din po ang ating Pagala Christian Church sa pangunguna ng ating Senior Pastor Renato Gonzales. Siya po ay nasa patuloy na papaganda ng kanyang kondisyon. Pastor June Navarro, ang ating Associate Pastor ng Pagala Christian Church, buong pamilya. Purihin ng Panginoon sa ating mga kamag-anakan sa Kalisayaan, sa Peras, Mindigos, Clans, Indik, and Kumpyo, maging sa mga kapatid natin sa iba't ibang dako na Saudi, at Kuya Rod 5, ang ating first cousin sa Tacloban City, ang ating Kuya Rod, tatawagin ka ng Panginoon kasi may kahawig ka sa mga pastor ng American, si pastor or singer Don Mowin. Yung ating pastor singer Don Mowin, para silang magkapatid ni Kuya Rod. Yung aking first cousin sa Tacloban, si Kuya Rod 5, yung pinaka-head dati ng Oscar. Pag nakita mo si Don Mowin, maalala mo si Kuya Rod. Malaki, more than 50% ang similarity nila. Opo. Pag nakikita ko si Don Mowin sa mga video, maalala mo ang aking pinsan, si Kuya Rod 5, si Ate Ellie, yung misis niya. Hallelujah. Dalangin ko ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat or sumaating lahat, pati mga pastor natin sa kasamahan sa Saudi, Pastor Ben Namaya, Pastor Robin Camilon, Pastor Nel Mujado, Pastor Ben Dilumin Nasirana, at Pastor Lawrence Di Malanta ng Pampanga, Pastor Ray Basilio, marami pa. Pastor Ray Basilio, may Basilio pa kayong magkapatid. Pastor Jess, at saka Jaime, ayan, magkapatid Basilio po. Praise the Lord. Pastor Roy Kalipayan. Okay, marami pang iba, Pastor Larry Cortez ng Canada, Pastor Donnie Leasing, nasa KSA pa rin hanggang ngayon, Pastor Willie Yabes, at maging dito sa ating mga pastor dito sa Victory, sila Kuya Ronnie Manuel. Thanks God na himala ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating Kuya Ronnie Manuel, na ang kanyang BP or ang kanyang sugar napakataas daw po. Nasa 800 last nitong November, last talagang check na siya, magpapadialysis na siya. Thanks God, November 30, talagang final na siyang nakipag-deal kay Lord. Okay na kung siya 800 pa rin ang kanyang sugar, creatinine. Salamat, nung last na kanyang check-up, naging 500 plus na lang. Praise the Lord, naghimala. Alam niyo po, meron din akong himala sa buhay ko nitong
last na November pa lang, kapit-pray ko sa devotion ko every 4 a.m. hanggang 5 bilang kasali. Sa grupo nga pala ng aking nasamahan na isinama ko ng payo sa Laka 24 hours house of prayer. Sinama po ako sa pangulo ng ating leader pastor, si Pastor Francisco Bato Garcia at ni Pastor Ray Ann Cruz ng BCMC. Ay nakasama ako sa Prayer Warriors, thanks God. Meron akong patutuo na dati ang aking binti ay may mga ugat malalaki dahil ka-ice cream ko nung araw. Praise the Lord! Every 4 a.m. po, nagpipray ako para sa ating prayer devotion time ng 4 to 5. Nakaluhod po. Ipinapatotoo ko po ito para po mapapurihan ng Panginoon. Yung mga ugat ko na yun sa binti ko, nangawala. Nag-impisan. Na nagpipray ako nung nakaluhod tuwing umaga. Isang oras po yun na puro panalangin para sa ating mga kapatiran sa buong Baliwag at buong grupo ng mga mananalangin at buong mundo. Nagpipray natin yung mga pasyente ng COVID, magsigaling, maraming pagalingin ng Panginoon, ang mga frontliners, mga na-evacuate sa evacuation center, lahat po sa buong mundo ay kasama sa ating prayer. Yung po patutuo ko, ako po ay namangha, nagulat. Minsan nag-short ako, nakita ko, nakakimpinti ka ako. Umimpis na yung napakalalaking ugat. Pinaimpis po ng Panginoon, hindi ko alam, basta naghimala rin po ang Panginoon sa aking buhay. Purihin po ang Panginoong Jesucristo at tunay na gumagawa siya ng himala sa mga panahon na hindi natin inaasahan at gaya ni Kuya Ronnie Manuel. Bless the Lord sa himala sa inyo. Ang ating grupo ng Victory Group, kasama po natin sila Pastor Chongson, sila Brother Kuya, ating mga kapatid dyan na kagrupo, Kuya Frank Samson, si Kuya Nanding Mariano, at yan din po ang ating Kuya Ernie, nakalimutan ko po yung iba, Kuya Roy, ayan, Kuya Roy ng asawa ni Doktora, at ngayon din po ang ating kapatid na Kuya June, okay, na nasa Silverdale. Kalimutan ko rin ang apelido na kilala Kaluwag, yan, John Kaluwag, yes, praise the Lord. Pati na ating mga kapatid na nakasama pa natin noon, pati mga grupo sa iba't ibang churches ng BCMC, sila Pastora Nora nga pala. God bless po sa inyong lahat, pati sa buong iglesia ng Holy Fire, at maging sa Missing Grace, kila Pastor John Ramos, Sister Lani, at maging sa kila Sister Malu, ayan, ating kapatid doon sa San Jose, sa Pastor Gani. Praise the Lord na nakasama tayo sa kanilang grupo, Pastor Nilo Delgado, at buong grupo ng BCNC na po. Mabati ako, Pastor Ian Flores, at sa lahat pa ng ibang kapastoran. Sa Diyos po ang papuri, pati kay Kuya Ray Cervantes, patuloy ko kayo pinag-pray lahat, lalo na yung mga seniors na kagaya ko. Ang mga kasamahan natin mga senior, may hinalang katawan, Kuya Leody Romano, Ate Luz, Kuya Pastor Tony, Santa Teresa, Pastor Ray Bergonia, Pastor Renato Gonzales, Kuya Ponsing Gonzales. Yan po may mga edad na nating kasamahan. Talagang kailangan po ng panalangin. Ma-enjoy pa natin yung buhay natin na sa ganitong sitwasyon. Patuloy nating mapapurihan ang Panginoon. Pati aking kumparing Ruben San Jose, pinagpipray ko ang kaligtasan ng buong pamilya mo. Paring Sunny Imperial,
patuloy rin dalangin natin ang pamilya mo at aking kaibigang Edwin ng Siapco, ng Pampanga or Kaingin. Gayon din ang pamilya niya ay nasa ayos po at sila po ay naglilingkod din sa ating Diyos na buhay, sa amang banal. Pati na rin ang kaibigan kong Caberning Santos. Palain kayo ng Panginoon lahat, ng ating mga kaibigan si Bay, B-Boy, ng ating kapatiran, ang ama ng ating sister Ana, ayan, at ni sister. Sila po ay mga lingkod ng Victory, Pastor Benamaya ng Mindanao, Davao, at gayon din po sa lahat pa. Susunod, babati ulit tayo para sa mga kapatid natin, para hindi masyadong humaba, matagal mag-upload sa YouTube. Kaya po, hanggang dito po muna. Sunod na linggo, muli nating itutuloy ang ating aralin sa ika-6 na benepisyo ng mananampalatayang Kristiyano. Hanggang dito po ang ating pasalamat sa Diyos po ang papuri. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless everyone. Bye.